Hello people! For today's video, gumawa tayo ng burger buns na very soft. Ito ay brioche buns. In a mixing bowl, naglagay tayo ng half cup ng warm 3 egg yolk, 4 tablespoon ng honey dahil brioche ang gagawin natin. Of course, honey. 1 tablespoon or 2 teaspoon ng yeast. Instant yeast ang gamit ko dyan. 4 cups ng all-purpose flour and 1 teaspoon ng salt. Gamit ang electric mixer, ifo-form natin yan na dough. Same recipe to ng ating cheese roll but this time, gumamit ako ng cups dahil merong nagre-reklamo dyan. After na form into dough, saka natin nilagay yung room temperature unsalted butter na 1/4 cup and 3/4 cup na mashed potato. Then dito, i-mix natin yan ng high speed ng 7 to 8 until magkaroon tayo ng makinis at elastic na dough. Mag window pane test tayo pagka hindi na siya madaling mapunit and makinis na siya, hindi na siya madaling mabutas, kumbaga okay na yan. Gumawa ako nito para sa suhor ng mga amo. Ibig sabihin, yung suhor, yun yung pinaka-last kain nila or dinner nila after lunch. Yung lunch nila dito, pagka Ramadan, nasa bandang alas 7:30 yung kain nila ng gabi. So, yung dinner nila is, dahil sa may pasok dito, ang dinner nila possibly mga 11 ready na dapat kasi may pasok yung mga bata. Pero late yan sila kakain, mga alas 2 kung weekend or walang pasok yung mga bata. After na mix, ipapares natin yan ng 1 hour until mag-double yung size. Minsan lang naman mag-request si amo ng para sa suhor. Dahil sa nag-reheat yung lunch kanina, reheat lahat ng mga pagkain. Ito nga nagpagawa siya or parang bumabawi sa mga bata kung ano yung kakainin. Kasi yung kinain kanina, puro lang yung reheat. Mula sweet hanggang sa soup, hanggang sa main dish, reheat lahat yun at kumain pati yung mga bata. Pati kami. Tapos ay pinasa siya na sandwich nga, galing sa TikTok yun, university. Meron siyang pinasa, tapos ito nga yung way, tapos kailangan gumamit ng burger buns. Sabi ko, huwag ka nang bumili ng burger buns, gagawa na lang tayo. Nung nag-double na yung size ng dough, divide ko na yan according sa gusto nating size. Pero pwede namang timbangin para pantay-pantay. Mas sticky talaga or marikit dahil ito ay high hydration na paggato. So, yung kamay niyo, alalayan nyo ng konting-konting oil para hindi siya madikit. And kailangan natin siyang i-roll na ganyan para mahigpit yung laman or hindi ba siya butas-butas sa loob. Ganyan lang. Itong burger buns na to, kalasan niya yung lagi namin ginagamit dito sa Forsan Burger, yung homemade na lagi kong ginagawa na homemade burger. Yung potato bread na yun, parang kalasan niya to. Madali lang talaga gumawa ng bread, lalo na pagka meron tayong electric mixer. And kagaya ng mga ganitong bread, mga burger buns, mas gusto ko yung homemade. Papaalsahin natin yan ng 1 hour until mag-double yung size. And then lalagyan natin sa top ng egg wash para maganda yung kulay niya sa top. Sa pag-brush naman dyan, yung brush itataktak nyo muna bago nyo i-brush dyan sa bread para hindi mag-swimming yung ating bread. Huwag nyo naman paliguan ng itlog lahat, pati sa ilalim. So, konti lang para mabasa lang yung ibabaw at para madikit yung ating sesame seeds, maglalagay tayo ng sesame seeds. Pero pag gusto kayo, kung ayaw nyo naman ng sesame seeds and plain lang talaga, pwede naman. After ng egg wash, nilagyan natin yan ng sesame seeds. I-bake natin ng 325 Fahrenheit ng 20 minutes. After 20 minutes, yung apoy ay nilipat ko sa top para konting light brown dahil medyo maputla pa siya sa top. Pero tama na yung luto niya, okay na yung bottom niya. So, naglagay lang ako ng konti, mga 1 minute lang talaga siya para mag light brown. Prepare ko na to lahat after ng iftar ng mga amo. Bali, nilagyan ko na yan ng palaman. Nagluto muna ako ng palaman habang nagpapalamig tayo ng ating brioche bun. Then, binalamig ko yung ating palaman. Saka ko prepare yan. Nilagyan ko na lahat. Nilagay ko sa Pyrex. Saka kami umakyat ni Belle. Ready to bake na yung ating sandwich na gusto ni amo. Sa palaman naman, nagisa tayo ng onion dyan. Tapos yung chicken, hiniwa natin ng maliliit na cubes. And ginisa natin yan. At nung nag-change na yung gulay, saka natin nilagyan ng baharat mix, paminta, paprika, at naglagay tayo ng broth cubes. Hindi na ako naglagay ng asin. Then, naglagay tayo dyan ng carrots at naglagay tayo ng green onion.
Yung pinaka-green niya lang. Sinunod ko lang yung video na pinasa ng amo kong babae sa akin. Pero kung ayaw nyo naman ng complicated na palaman, pwede naman kayong gumawa ng homemade burger patties. It's either chicken or beef. Madali lang yung burger patties. Ito kasi wala tayong magagawa dahil gusto to ni amo. Naglagay tayo ng cooking cream dyan and nag-add ako ng cream cheese spread. Mga 2 tablespoon yun. Pero masarap din to pang appetizer. Gumawa kayo ng mini burger buns and appetizer na siya. Pwede kayong mag-add dito ng lettuce pag gusto na kayo. Pero pwede din tong hindi na talaga i-oven kung hindi kayo maglalagay ng mozzarella cheese. Para naman to sa for the sauce mamaya sa yung puti na yun na sa bowl. Naglagay tayo ng cooking cream and cream cheese. Yun lang yun. Puriyabuyag talaga yung ating burger buns. Napaka-soft niya. Sa mga oras na yan, nasayangan talaga ako mag-cut sa kanya. Magluto, sabi ni Jayan. Salamat! Salamat po! Ang lambot niya. Ayoko siyang gamitin. Dito. Dan, alam mo ba? Hindi. Tinatawag ako ng aeroplano. Akala ko kung ano gago. Yung tinapay, Wala na ako. freshly baked, and sobrang lambot niya. Ayoko siyang kahit ikakat. Sayang. Sayang. Tapos ganito yung gustong mangyayari ni Madam. Talagyan ng Sayang. sike na sauce. Sayang pala dahil sana pinaprame mo na lang. Titigan na lang natin. Tinitigan ko. Nilapitan ko. Ganun. Wala. Gabi na yung pala yun. Ayan na. Nasunsi na yun. Tinitulog na yun. Sunny side up, tapos may ketchup at mayonnaise. Yeah. Ito din yung gawa ko nung nung nag-burger tayo na tayo lang dito. You remember it? Did you remember? Lang maalala. Mayroon akong nisya. Hila. Nag-brioche ako na nag-burger tayo. Okay. Tapos nag-general cleaning tayo. Ay, potato din yun. Pwede naman gumawa ngayon, tapos kakainin mamaya, di ba? Dapat. Hindi siya pantay. Daming daman ni ate, hindi lang kainin ng diretsohan. Ito. Wala na. Itong araw pa lang, nasiraan na ng bait. Live ang gagawin natin. Gulos tili kayo. Hindi, wow. Tapos pag nagustuhan to ni ate, magpagawa siya ng ulit, no? Para naman doon sa nanay niya. Make for this for my mom. Uy, sumakto. Kanain mo yun? Yes. Sumakto talaga. 1, 2, 3, 4, 5. May extrang isang buns. Para yan kay kay boss. Tapos, yung mixture kanina na cooking cream and cream cheese, yun na yung nilagay natin sa top. Basta, sinunod ko na lang yung gustong mangyari ng amo. Yung recipe na binibigay niya.
Everyday, ang sipag niyang magbigay ng mga recipe para sa iftar. Sa mga Ramadan, mahilig-hilig siya sa mga kung ano-anong mga pagkain na medyo hindi usually namin na niluluto dito. Minsan lang to sila mag-request ng para sa suhor. Kung hindi kagaya nito, magre-request lang yan sila ng nawaship. Lagi natin ina-upload yung nawaship, di ba? Yung mga iba't ibang uri ng mga cheese, basta mga kunti-kunti. Yun na may shakshuka, something ganun. Basta nawaship yung tawag doon. Kung hindi ganon, ito, tapos kung merong leftover kasi na pagkain, yun yung kinakain nila for suhur. Sadyang nag-reheat kami kanina for iftar dahil wala sila dito kahapon. So, hindi nila nakain yun. Usually talaga pag suhur, sila na lang, hindi na sila mag-abala sa amin. So, ito lang naman, ibibake ko lang naman to para mag-melt yung cheese. Naglagay ako ng konting parsley para maganda tingnan.